Sa kwentong ito, makikilala natin si Aling Zenny at ang anak niyang si Jason na lumipat sa isang probinsya para makapagsimula muli. Ngunit sa kanilang bagong tahanan, nagsimulang makipag-usap si Jason sa isang misteryosong lola na tila may hindi magandang balak. Habang lumalalim ang gabi, isang nakakatakot na nilalang ang nagpakita at kinailangan nilang harapin ang panganib na dulot ng isang manananggal. Paano kaya nila malalampasan ang takot at panganib na ito? Pakinggan ang buong kwento para malaman ang kanilang nakakatindig balahibong karanasan. Ako po si Aling Zenny. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Nangyari ito noong 2005. Ang anak ko ay 10 years old pa lang noon, si Jason. Hiwalay ako sa asawa at kaming dalawa lang ni Jason ang magkasama sa buhay. Lumipat kami sa probinsya dahil gusto kong makapagsimula ulit. May nahanap akong maliit na bahay na mura lang ang upa. Sabi ko, doon na lang muna kami hanggang sa makapag-ipon ako ng pambili ng sarili naming bahay. Nung una ay tahimik lang si Jason. Hindi naman siya nagreklamo na ayaw niyang lumipat kami, pero kita mo sa mga mata niya na parang nalulungkot siya. Pero alam kong naapektuhan siya. Isang araw napansin ko na may kinakausap siyang kung sino. Sabi ko, sino ang kausap mo? Sabi niya, yung kaibigan daw niyang si Lola. Natawa ako kasi Lola ang tawag niya sa imaginary friend niya. Siguro ay yun lang ang paraan ni Jason para makayanan yung pagbabago sa buhay namin. Hinayaan ko lang siya, pero habang tumatagal, may mga sinasabi si Jason tungkol kay Lola na hindi na ako komportable. Sabi niya, parang may mga mata daw si Lola na hindi kumukurap. Sabi niya lumilipad daw si Lola, tapos yung pagkain daw nito ay mga uod at bulate. Kinilabutan ako. Sabi ko, bakit ganun ang naiisip niya tungkol sa imaginary friend niya? Pinagalitan ko siya. Sabi ko, wag na niyang kausapin si Lola. Pero hindi siya nakinig. Isang araw may natuklasan ako sa bahay. May maliit na kwarto sa itaas. Hindi ko yun napansin nung unang araw na lumipat kami. Nung buksan ko, halos malula ako sa dami ng asin at bawang na nakatambak sa loob. Parang may kakaibang amoy na parang luma at mabaho. Parang may nagtatago sa likod ng bawat sulok. Sabi ko, para saan ito? Kinilabutan ako. Pero hindi ko na lang pinahalata kay Jason. Ginawa ko na lang na storage room yung kwarto na yon. Doon ko nilagay yung mga Christmas decorations namin. Dahil malapit na ang Pasko, sabi ko, kahit papano ay magde-decorate kami para naman maramdaman namin ang Pasko sa kabila ng mga pinagdaraanan namin. Isang gabi nagising ako dahil wala sa tabi ko si Jason. Hinanap ko siya. Nakita ko siyang palabas ng bahay. Nakapikit siya. Sleepwalking, sinundan ko siya. Papunta siya sa gubat na nasa likod ng bahay namin. Tapos narinig ko siyang nagsalita. Sabi niya, Lola, nandito na ako. Kinilabutan ako, tinawag ko siya. Sabi ko, Jason, gising. Nagising siya. Umiiyak siya. Sabi niya, gusto na raw niyang bumalik sa dati naming bahay. Niyakap ko siya. Sabi ko, huwag siyang mag-alala. Maayos din ang lahat. Kinabukasan, may pinuntahan ako na matandang babae sa baryo. Sabi nila si Aling Berta raw ang pinakamagaling na albularyo sa lugar nila. Siya yung tipong kahit anong sakit o problema, may solusyon siya. Nung makausap ko si Aling Berta, sinabi ko sa kanya ang lahat. Sabi niya may manananggal daw na nagpipilit na makuha si Jason. Kaya pala may asin at bawang sa bahay na inuupahan namin. Yun pala ang dahilan. Binigyan ako ni Aling Berta ng buntot ng pagi. Sabi niya, isabit ko raw sa taas ng kama namin. Ayaw ni Jason kasi mabaho. Pero sabi ko, tiisin na lang niya. Para sa proteksyon din niya. Dumating ang bisperas ng Pasko. Nagluto ako ng konti para sa Noche Buena namin. Sabi ko kay Jason, kahit tayong dalawa lang mag-e-enjoy pa rin tayo. Nagbukas kami ng regalo. Nung bandang 2:00 na, lumabas kami sa veranda. May mga kapitbahay na nagpapaputok. Nagtatawanan kami ni Jason. Tapos kumain kami ng Noche Buena.
Nagulat si Jason nung makita niya yung spaghetti na niluto ko. Sabi ko, nagtipid ako para makabili ng konting pasta at hotdog. Tuwang-tuwa siya, sabi niya. Ito raw ang pinakamasayang Pasko niya. Nung marinig ko yon, halos maiyak ako. Naisip ko kahit anong hirap ng buhay basta magkasama kami ng anak ko ayos lang. Biglang lumakas yung hangin sa labas. Nagtaka ako kasi wala namang bagyo. Tapos may narinig kaming tunog ng pakpak. Malaki, palapit ng palapit. Napatayo ako. Sabi ko, anong tunog yon? Niyakap ko si Jason. Sabi ko wag siyang lalabas, biglang bumukas yung bintana. May pumasok na kung anong nilalang. Ang haba ng dila niya, parang ahas na handang manuklaw. Tapos, lumilipad siya gamit yung malalaking pakpak na parang pakpak ng paniki. Parang may malamig na hangin na sumama sa kanya na parang kinikilabutan ka sa lamig. Sabi niya, ibigay niyo sa akin ang bata. Manananggal. Nagtago kami ni Jason sa ilalim ng mesa. Umiiyak na siya. Sabi ko, huwag siyang mag-alala, hindi ko siya ibibigay doon. Nanalangin ako. Sabi ko sana may magligtas sa amin. Kumuha ako ng kutsilyo. Lumabas ako. Sabi ko lumayas siya, pero tumawa lang siya. Sabi niya ang bango raw ng amoy ni Jason. Tapos hinahanap daw niya yung buntot ng pagi, pero hindi niya maamoy. Doon ko naisip na baka hindi niya nakikita yung buntot ng pagi dahil sa mga krus na nakasabit sa mga dingding. Kumuha ako ng krus, sinugod ko yung manananggal, sinaksak ko siya ng kutsilyo. Tapos tinapat ko sa mukha niya yung krus. Sumisigaw siya, lumilipad-lipad sa loob ng bahay. Tapos lumabas siya sa bintana. Takbo ako kay Jason. Sabi ko, lumayas na yung manananggal. Pero hindi pa ako tapos magsalita. Pumasok ulit yung manananggal. Sabi niya, ibigay niyo sa akin ang bata. Tumakbo ako palabas, kinuha ko yung buntot ng pagi na nakasabit sa kama. Pagbalik ko, tinapik niya ako ng pakpak niya, tumilapon ako. Pero hindi ako sumuko. Tinapat ko sa kanya yung buntot ng pagi. Tapos, sinaksak ko siya ng paulit-ulit. Sumisigaw siya, lumabas ng bintana, tapos lumipad palayo. Nung malaman ko na wala na talaga siya, niyakap ko si Jason. Sabi ko tapos na, wala na siya. Kinabukasan nagpaalam ako sa may-ari ng bahay. Sabi ko hindi na kami titira doon, babalik na lang kami sa syudad. Alam kong hindi na namin kakayanin ni Jason na manatili pa sa lugar na yon, lalo na't pareho kaming hindi na makatulog ng maayos. Pasensya na kung hindi ko na lang sasabihin kung saang probinsya ito nangyari. Ayokong makasira sa lugar nila. Ang masasabi ko lang, napakabait ng mga tao doon. Si Aling Berta, siya ang nagligtas sa amin ni Jason. Kung hindi dahil sa kanya, baka nakuha na kami ng manananggal na yon. Inaalay ko itong kwento na ito para sa kanya. Sana kahit papano ay maikwento niyo ito sa channel niyo. Maraming salamat. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi biro ang makipaglaro sa mga hindi nakikita, lalo na't may masamang nilalang na nagtatago sa dilim. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Tandaan, kapag may kumatok sa gabi, siguraduhin kilala niyo kung sino ang nasa likod ng pinto. Hanggang sa muli mga kasangga sa takot.